Itong si barangay chairman, of course, doon sa barangay, meron tao kayo doon, alam na agad kung saan i-refer yung problema niyo para mabigyan agad ng solusyon. Tama, Secretary? Po, I fully agree, Mr. Senator. At kinat na naman itong DBM yung budget na request nyo para sa additional health center. Tama, help desk. Ito po yung pinanukala namin pero hindi po naisama sa NEP. DBM, pakisagot. Mr. Chair, Your Honor, based on our records po na when May kamag-anak ba kayong OFW? Ikaw may kamag-anak o OFW? wala po, Your Honor. Kaya pala. Ang OFWs para sa mga lounges, centers na mga seafarers at OFWs sa Hong Kong at sa ampang bansa. Yun ang sinasabi ng DBM. Yun nga po ang Hindi pwede yun dapat, di ba? Bawal. sana po hindi kasi po yun nga po magagamit pa ho natin ng repatriation for any eventuality na pwedeng mangyari sa mundo at alam naman natin ang geopolitical situation sa maraming bahagi ng mundo na mukhang kakailangan natin na may hawak tayong pera for repatriation. But nevertheless, Mr. Chair, I could gladly report nasa House, kakatapos lang po ng aming plenaryo sa House, acknowledge na po ito na kailangan talaga yung pagkakaroon ng pondo for the OFW lounge. Okay, so Mr. Chair, ang gusto ko mangyari, ibalik natin itong 300 million pesos na original request. DBM, huwag kayong pumalag. Dahil kung hindi, tatamaan kayo sa akin. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Kasi Mr. Chair, noong Thursday, meron pong isang OFW domestic worker natin sa Kuwait, si Margie Pasalgon. Nagsumbong siya sa akin dahil siya minamaltrato at kinakawawa, binabastos, binababoy ng anak ng kanyang amo. In less than 24 hours, napauwi niya agad itong ating OFW. Kaya thank you, OWA. Thank you. Now, Mr. Chair, dear colleagues, and to our resource persons and guests, good morning. Hindi may kakaila ang umaapaw na kontribusyon ng ating mga OFWs, mga tinaguriang modern day heroes sa ating bansa. Last year, their total remittances amounted to 2.2 trillion pesos, which is equivalent to 8.3% of our total gross domestic product or GDP. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, pawis, pagod at luha na natiling matatag ang ating ekonomiya. Samantala, nasa 10.2 billion pesos lang ang proposed budget ng DMW. Ang ahensyang itinalagang magbigay ng kalinga at proteksyon para sa ating mga OFWs. In other words, kakapiranggot lamang ang budget ng ating gobyerno kumpara sa napakalaking kontribusyon ng ating mga OFW sa ating bansa. Parang hindi naman ata tama ito. Napakaliit. 10.2 billion pesos lang hiningi ng DMW, budget nila kumpara sa trilyon kada taon ng kanilang pinapasok. Noong 2022, 2.09 trillion pesos. 2023, 2.1 trillion pesos. At 2024, 2.2 trillion pesos. Every year, tumataas ng trilyones ang kontribusyon ng ating mga OFWs. At kaya isang dahilan kung bakit gumaganda ang ating komuniya. Ngayong araw bilang Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, narito ako para suportahan ng buong buo ang budget para sa DMW at OWA para mabigyan ng sapat na proteksyon ang ating mga OFWs. Nais natin mapantayan man lang sana ang lahat ng kanilang mga sakripisyo at kung kinakailangan pang taasan ang budget upang maibigay ang narapat para sa kanila, ipaglalaban natin at dagdagan natin yan. Nandito rin ako para siguraduhin na ang pondo para sa ating mga OFWs ay nagagamit ng wasto at naayon sa batas at sa mga programa ng ating gobyerno. For the past 3 years na ako po ang chairman ng Migrant Workers Committee, napatunayan ko ang dedikasyon ng ating mga taga-DMW at OWA at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa DMW at OWA dahil agarang natugunan ang ating mga problema sa mga nakarang hearings at nag-issue kayo ng Advisory 25/August 22, 2025 kung saan ipapatupad na ang Know Your Employer Program. Mandatory video conferencing between worker and employer before deployment with preview of job description, accommodation, employer's background, including medical and criminal background. Yan talaga hiniling ko at pinagbigyan niyo ako. Maraming salamat. Number 2, increase in minimum wage for domestic workers. From $400, ngayon ay magiging $500 a month na. Mas mataas pa yung ating mga OFWs ngayon kaysa sa mga ibang lahi. Ibig sabihin, mas nakakalamang ang ating mga OFWs pagdating sa sweldo sa ating mga domestic workers kumpara
sa kanilang mga counterpart ng mga ibang lahi. Number 3, annual medical checkups for OFWs and any work-related hospitalization and treatment shall be shouldered by the agency or employer. Number 4, launch of Kumusta Kabayan app, welfare monitoring system through calls and messaging, referral to legal, medical, financial, and psychosocial assistance. Number 5, strict standard for accommodation, houses, and monitoring. Number 6, whitelisting system for PRAs, Philippine Recruitment Agencies, and FRAs, foreign recruitment agencies. And number 7, reiteration of the right to passport. That passport is a property of the OFW and should not be withheld or confiscated. Thank you again. In addition, I'm thankful for the issuance of an advisory to manning agencies and ship owners allowing rerouting of ships in war-stricken and dangerous routes like the Red Sea and the Gulf of Yemen, and granting our seafarers the right to refuse sailing without loss of income and benefits. Ganon din ang paglabas ng panibagong guidelines sa PEME na hindi na dapat ang mga OFWs ang gumagastos sa mga mandatory medical exams as prerequisites to employment abroad. Dati-rati pinagbabayad ng ating mga OFWs, mga seafarers sa PEME, pero ngayon natanggal na yan dahil sa ating request. Again, salamat DMW. I'm deeply grateful for all efforts, but I will continue to encourage you to serve our OFWs with utmost dignity. At higit pa sa inyong makakaya para matuldukan ang lahat ng pang-abuso sa ating mga OFWs, katuwang niyo po ako sa pagbibigay ng kaukulang serbisyo, proteksyon at pagkalinga para sa ating mga tinatawag na bagong bayani. With that, Mr. Chair, I will proceed with my questions. Nasaan dito yung DBM? Kanina binanggit ko na kung magkano contribution natin mga OFWs, bilyones at trilyones kada taon. Nag-request ang OWA para budget sa alagang OWA program ng 300 million, kasama dyan yung lounges ng mga OFW. Bakit nyo kinat parang 300 million ang request nila? Binigay nyo ng 142 million. Ano meron? Mr. Chair, Your Honor, this pertains po ba to the National Reintegration Center for No. OFW? Ito ay para sa Action. alagang OWA, meaning yung sa mga OFW lounges. Nakakita ka na ba ng mga lounges ng mga OFW? Makapunta ka na sa mga airport natin, na international airport? Hindi pa po, Your Honor. Hindi pa. Ibig sabihin, ignorante kayo dyan sa DBM, Subukan mo kayo pumunta muna para makita mo kung gaano inaalagaan yung ating mga OFWs. Siyempre, mga bayani sila, natural lang. Bigyan natin sila ng paggalang, pagrespeto at ipamper natin sila dahil trilyones ang pinapasok nilang pera sa bansa through their remittances. Bakit nyo kinat? Mr. Chair, Your Honor, we're just double checking po the figures, but ang naging ano po namin with the OWA is malaki po yung naging balances po kasi nila with the welfare services na so we told them na to use muna yung continuing appropriation for the program po. Pakisagot, OWA, tama ba? Mr. Chair, good Senator, ang nire-refer po ng DBM is yung utilization po ng Emergency Repatriation Fund. Mr. Chair, hindi naman po pwede namin gamitin yung ERF para sa ibang purpose. Since 1995 po, ang purpose po niyan is to support emergency repatriation. Kaya ho kami nag-propose ng Alagang OWA Fund. Ito po ay para sa mga OFW lounges, seafarer welfare centers according to the Magna Carta, yung po migrants po, yung po mga OFW centers po natin sa Hong Kong, Taiwan at iba pang mga lugar pag nagde-day off po yung ating mga kababayan among other programs po, Mr. Chair. DBM, pakisagot. Yes po, we understand that po. However po kasi sa budgeting side po, under po siya ng isang PAP. So they can modify po if they will not be able to use the ERF, they can modify it for the Alagang OWA po kasi same PAP po siya. OWA, pakisagot. Mr. Chair, sa pananaw po namin, and I think I'll also ask our good secretary also to yung sa modification po ng pondo, kakailanganin pa po namin dyan ng board approval.
nagkaroon na ho dati ng concern dyan, Mr. Chair. Kaya ho, minarapat po namin na under alagang OWA na po talaga yung pondo para doon na lang din po magagamit talaga, Mr. Chair. If okay lang pong maibigay kay kay Secretary Kakdak po. Secretary Kakdak. Yes, Mr. Chair. Tingin ko po mahalaga talaga yung Emergency Repatriation Fund. As you know, Mr. Chair, the geopolitical situation all around the world, whether it's Asia or Middle East, mukhang kailangan talaga nakahanda tayo sa repatriation at any given time. Pero hindi to sa repatriation, Secretary. Opo. Yung kasi po ang sinasabi na ay pwedeng i-reallocate yung sa repatriation. So we will stand pat on holding on to our repatriation fund, lalo na sa OWA side also. Kasi ang gusto nila mangyari, yung mga sa repatriation fund, ita-transfer doon sa alagang OFWs para sa mga lounges, centers na mga seafarers at OFW sa Hong Kong at sa ibang bansa. Yun ang sinasabi ng DBM. Yun nga po ang Hindi pwede yun dapat, di ba? Bawal. Sana po hindi kasi po yun nga po magagamit pa ho natin ng repatriation for any eventuality na pwedeng mangyari sa mundo at alam naman natin ang geopolitical situation sa maraming bahagi ng mundo na mukhang kakailangan natin na may hawak tayong pera for repatriation. But nevertheless, Mr. Chair, I could gladly report nasa House kakatapos lang po ng aming plenaryo sa House, acknowledge na po ito na kailangan talaga yung pagkakaroon ng pondo for the OFW lounge. Okay, so Mr. Chair, ang gusto kong mangyari, ibalik natin itong 300 million pesos na original request. DBM, huwag kayong pumalag. Dahil kung hindi, tatamaan kayo sa akin. For the indulgence of everyone, I think dun sa 1.287 billion na 2025 budget administrator for the Emergency Repatriation Fund, 126.6 million was realigned to alagang OWA. Ito po yung nangyari. Siguro, sa bagay, bago pa lang po kayo dyan, you have to, yung mga matagal na dyan sa OWA, you have to inform the administrator na mayroon pong realignment admin na 126.6 million out of the 1287. Ito siguro, Sen. Rafi, yung sinasabi ng DBM. Pero just the same, dapat po talaga, meron din po talaga sariling pondo, yung OFW welfare, kaysa sa mag-realign sila. Mas mabilis na ho yung may sariling pondo, yung ating mga lounges. Di po ba? Thank you, Senator Rafi. In other words, ang gusto kong mangyari, yung original request na 300 million, anyway, may breakdown na nabingay yung ating mga taga-OWA at DMW. So gusto ko lang maibalik yun, the exact amount, para mabigyan naman natin ng magandang kurtesiya yung ating mga tinatawag na mga makabagong bayani dahil sa kanilang contribution. Trilyones nga ang pinapasok kada taon. Just imagine, trilyones, 2.2 trillion pesos last year. Okay? Tapos kakapiranggot nga lang hinihingi nila, ay pa natin ibigyan, parang pinagkakait pa natin. Okay, DBM? Very good. OFW Help Desk, kailangan po natin ito, Secretary Kakdak, para ma-accommodate itong lahat ng mga problema inilalapit ng ating mga kamag-anak na mga naiwan dito ng mga OFWs. At ang gusto ko saning help desk sa mga barangay para mas easy access at matugunan agad lahat ng mga problema nila. Nabanggit nga kanina ni Secretary Erwin at Senator Erwin at Senator Ligarda. Help desk is very important para lahat ng problema ng mga kamag-anak ng OFWs na iwan sa Pilipinas pupunta doon sa barangay at yung barangay gagawa ng referral kung hospital man, medical assistance man, kung police assistance o women's and children's, etc. So sa ngayon alam ko 104 lamang ang help desk natin, so dapat siguro dagdagan pa ito at Secretary Kakdak. Maraming salamat, Senator, Mr. Chair. Tama po kayo. We plan to, sa NEP, we plan to have, we propose sana na magkaroon ng OFW help desk in all 82 provinces. Pero panimula lang po ito kasi ang ideal po talaga dito down to city, municipality, and of course barangay levels. But tama po kayo, Mr. Chair, wala nang tatalo pa sa may matatakbuhan ng ating mga OFWs and OFW families dun mismo sa kanilang mga lalawigan at lugar para yung sinasabi ni Chair Senator Erwin kanina na ang matatakbuhan po talaga nandoon na at hindi na kailangan pumunta pa sa Senado o kahit saan. Yung help desk maganda yon dahil parang one-stop shop na sasabihin ng kamag-anak ng OFW yung kanyang problema at itong si barangay chairman, of course doon sa barangay meron tao kayo doon, alam na agad kung saan i-refer yung problema para mabigyan agad ng solusyon. Tama, Secretary? I fully agree, Mr. Senator. At kinat na naman itong DBM yung budget na request nyo para sa additional health center. Tama, help desk.
Nag-cut? Ito po yung pinunukala namin pero hindi po naisama sa NEP. DBM, pakisagot. Mr. Chair, Your Honor, based on our records po na when May kamag-anak ba kayong OFW? Ikaw may kamag-anak ka OFW? wala po, Your Honor. Kaya pala. Si secretary ninyo, si I'm not sure po. Pandawan, pakitanong kung may tawagan mo kaya kung may kamag-anak siya. Kaya pala ganun kayo kumilos diyan sa sa DBM kasi wala kayong kamag-anak na OFW. So ba't yan may pakisagot? Maganda yung help desk eh. Yun ang sinabi kanina ni Senator Erwin sa Senator Legarda eh. Ito na sana ang solusyon. Sa bawat barangay, mayroong help desk at nagmaman doon yung mga taga DMW at OWA at alam nila, eksperto sila at sila yung mga dating OFW kung paano bigyan solusyon ang problema ng mga OFW sa pamagitan ng proper referral sa mga agencies na agad-agad mag-a-action. Yun yung help desk na yun. Pakisagot, DMP, DBDA. Based DBM. po on our records po, during the budget preparation po, they failed to submit po yung supporting documents needed by the Failed to DBM. Okay, And- sige, sandali lang para mapabilis. Secretary Kakdak, you failed to submit the documents na ni-request. Hindi ko lang ho alam kung anong ibig sabihin nun. But we will look into our records. Of course, pag nagpanukala naman po kami, ay meron kaming justification. Pero Mr. Senator, mahirap pong hindi magpakumbaba sa DBM. Kaya sasabihin ko na lang po na posibleng sa pananaw nila kulang yung sinabit namin. Pero sa ganang amin ay meron ho kaming naisubmit. Alam mo, DBM, yun ang palagi yung sagot sa lahat ng ahensya ng gobyerno na humingi ng budget sa inyo na well justified yung budget. Sinasabi nyo, kulang sa documents. Yun yung palagi nyo sinasabi. Tama, mali. Yun yung palaging justification nyo. Kulang yung documents na sinabmit kaya hindi namin nabigay yung tamang budget na hiningi nila. Yes or no? Hindi na Parang po, modus nyo yun eh. hindi naman po, Your Honor. Based naman po ito dun sa naging submission nila, ano naman po, we acknowledge naman that they justify. However po, yung details po as to how many po yung mga equipments na kailangan, how many personnels, hindi po nila yon na bigay po sa amin. Yan nga po palaging sinasabi nyo sa DBM, kulang sa mga gamit, kulang sa ganito. Hindi naman kayo expert pagdating sa pangangailangan ng mga OFWs. They are the experts. That's why when they submit to you documents telling you that these are the reasons why we need this amount para sa mga ganito, mas alam nila kung ano yung pangangailangan ng mga OFWs. Silang eksperto kayo hindi. Although sige, expert kayo sa pera. Pero sa pangangailangan sa needs ng mga OFWs, mas alam nila. Wala kang kamag-anak ng OFW. Ikaw mismo nagsabi. With the indulgence of Senator Tulfo, may I interject, Senator Rafi. Siguro nga DBM, kailangan po natin pag-aralan na mabuti. Ang dami pong ahensya. Bakit ito pang ahensya ang tatapyasan ninyo ng malaki-laking pondo? Nakakatulong po ito eh. Nagdadala po ng income gets ho ninyo. Unlike sa other department, DepEd, DOH, ito ho ay nagdadala ng income at kaya ho tayo ngayon nabubuhay because tinutustusan tayo. So nararapat lamang, what my Senator Rafi is saying, nararapat lamang natulungan po natin yung mga wala pong iniwan yan sa magulang, tatay, nanay, binibigyan tayo ng sustento ng baon, humihingi ngayon kailangan ng tulong, hindi natin tutulungan. Just the same, di ba? Kailangan siguro natin tignan itong mga ito. Pwede siguro, sasabihin nyo, yung low utilization rate, siguro sa mga ibang ahensya. Pero pagdating dito sa mga ahensya na ito, kailangan po nila, kailangan po natin tulungan. Alright, DBM? Senator Rafi. Okay, DBM, pwede pa bang mahabol na maibalik itong original request ng DMW para sa mga help desk? Mr. Chair, Your Honor, we already submitted the NEP so we cannot Dito sa Senate, pwede pa ba gawa tayo ng insertion? Amendments and insertion para maisingit natin yung amount? Ito yung tinatawag natin magandang insertion. Diba? Di ba? Ito yung insertion na walang kukontra. Sigurado, yung kukonta, giba. Hindi ka talaga. Siyempre, tingnan nyo na lang DBM, trilyones ang pinapasok nila. Tingnan nyo sa records. Trilyones every year, tumataas ng tumataas. And yet, kayo naman every year, tinatapyasan nyo. Wala kasi kayong alam eh. So, pagdating sa OFWs. Okay.
So, ngayon, merong mga ni-request din ang OWA para sa para Legal and Welfare Services, para sa Seafarers Welfare Center, para sa OWA Global Centers, para sa OWA Caravan Upskilling Program. Nag-cut na naman kayo, DBM. Alagang OWA. Yung alagang OWA 600. Yung alagang OWA na 600 million. Ang net nun 142. OWA, magkano yung total amount na original request ninyo, tapos magkano yung tinapyas? Yung naging proposal po, Mr. Chair, Honorable Senator, is 600 plus million for everything po. Naging 142. Naging 142 million po, Mr. Chair. DBM, pakipaliwanag, bakit gano'n na naman? Yung ahensya na nagbibigay probitsyo sa bayan natin, nagbibigay ng kita sa bayan natin, trilyones, tinatapyasan nyo, pero yung mga ahensya na hindi naman nagbibigay ng kita at nagiging source lang ng korupsyon, yun yung hindi nyo binabawasan. Bakit? May commission ba kayo doon? Pakisagot po. Mr. Chair, Your Honor, again po, one of the parameters po, evaluation parameters made by DBM is the absorptive capacity. And given po na medyo mababa din po yung obligation nila pagdating po dito sa PEP na to, hindi po namin siya ganun ma-increase yung budget po nila. Hindi ma-increase, ba't hindi ma-increase? Dahil sa inyong paliwanag. Hindi nyo tinatanong yung OWA. Dapat pag ganon, tinatawag niyo OWA, nag-uusap kayo, pakipaliwanag. Kung kulang pa sa paliwanag, kung hindi pa kayo satisfied doon sa naka-reiterate doon sa kanilang proposal, then call them and have them explain before totally canceling it. We did naman po, we have series naman po of coordination with the OWA po. OWA, meron bang To series of discuss the coordination? budget po. Mr. Chair, Honorable Senator, meron naman po kaming coordination. If I may be given a chance, no, yung emergency repatriation fund po kasi, yung nature po niyan contingent. Hindi naman po namin pwedeng gastusin kung wala naman ng emergency o rason. Pero yan po napaka-importante, Mr. Chair, since 1995, para pong may nakaabang, kung sakasakali pong may malaki yung kaguluhan, at sabi nga po ni Secretary Kakdak, ang dami-dami yung nangyayari. Sa Middle East, dito malapit sa atin, meron po tayong huhugutan agad ng pondo. Sa recollection po natin, Mr. Chair, nung pong si Sec Kakdak, ang administrator ng OWA, over 1 million po ang naripat po nung COVID pandemic. So isa ho to yung purpose niyan. Hindi naman ho namin pwedeng gastusin basta-basta. At pag may nangyari hong ganon, nasakuna, saka ho kami maghahanap ng pera kung saan ano hong gagastusin namin sa pagpapabalik ng ating mga OFWs. Kaya ho kami nag-propose nitong bagong item po na ito. Okay, so DBM next time. But anyway, ito, gagaulit kami ng insertion na para maibalik at maibigay sa DMW sa OWA yung request nila para sa mga additional para legal welfare, Seafarers Welfare Centers, Global Centers, OWA Caravan, upskilling programs and all. Okay? DBM, at next time DBM, lesson learned sa inyo to para hindi ko na kayo mabatikos. Kausapin nyo muna. They're the experts eh. They know kung ano yung narapat para sa mga OFWs natin. Okay? With the indulgence of Senator Rafi, DBM, we will do that dito sa Senado, OWA, and DMW, pero we have to have your commitment na ma-fully utilize ninyo ang inyong mga budget kasi hindi po ninyo naubos. Underutilize po kayo. We must have your commitment, OWA, kayo. Bakit po kayo, savings? Para sa OFW po ito, gastusin ho natin. Ibigay yung gusto. Huwag ho tayo magtago, di ba? Total, meron naman dyan. Pwede namang lumapit sa DBM. We will do that. We will pass a law here. Mag-re-request po kami ng insertions dito para po dyan, para mapagbigyan ng DMW. Pero, Attorney Kaunan, we want your commitment, Secretary Kakdak, na this year, i-utilize nyo lahat ang pondo, ibigay lahat sa OFW. Huwag ho kayo matakot na mawalan kasi pwede naman ho mag-request. You know that, right? Senator Rin? Thank you, Senator Okay. Quickly lang. Yung sa action fund, of course, hindi nila magagamit. Kailangan mayroong reserve. Hindi naman pwedeng isagad nila to the bones. Ika nga.
dapat lang talaga may savings sila para in case of emergency, bigla may dumating na problema sa kunan sa ibang bansa, doon naman kinukuha sa action fund. So I don't blame kung pinag-usapan natin ng action fund, ba't hindi naubos? Dapat lang talaga hindi maubos yun. Dapat palagi may reserve para pag may emergency sa iba't ibang bansa, doon kinukuha. So para sa akin, hindi naman siguro problema yung underutilization sa OWA at saka sa DMW. It's just so happen na matipid sila. Hindi sila magastos, hindi na basta-basta na lang winabaltos yung pera. Para sa akin, yung underutilization nila parang exception to the rule dahil they know how to budget properly yung pera ng mga OFWs natin in case na kailangan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you.